ang 3% interest rate kada buwan ba na inutang sa pera ay labis at hindi makatarungan. Atin pong tatalakayin ngayon ang kaso ng Megalopolis Properties Incorporation versus the New Lending Corporation na may GR number 243891 na nadesisyonan ng Supreme Court noong May 7, 2021. Noong May 15, 2008, ang Megalopolis ay umutang sa The New Lending Corporation sa halagang 4 million pesos na may buwan ng interest na 3% kada buwan o 12 hulog na nagkakahalaga ng 435,333.33 bawat buwan ayon sa pinirmahan nilang promissory note. Bilang garantiya para sa utang, ang Megalopolis as represented ng mag-asawang Hilario at Cecil Apostol bilang Pangulo at CEO ng Megalopolis at si Geraldine bilang mortgager o ang nagpautang. Noong May 15, 2008, sila ay lumagda ng real estate mortgage para sa Transfer Certificate number 7972 pabor sa The New Lending Corporation. Bukod sa mortgage, pumirma din ang mag-asawang Apostol ng Continuing Surety Agreement na nangangakong mananagot sila solidarily kasama ang Megalopolis para sa pagbabayad ng utang. Kasabay sa paglagda ng mga kasunduan, nag-issue ng 12 post-dated checks ang mag-asawang Apostol na nagkakahalaga ng 453,333.33 bawat isa mula sa kanilang Allied Bank account. Nang ang unang dalawang cheque nila para sa June at July 2008 ay inipresenta sa bangko, ito ay hindi natuloy. Una dahil sa kakulangan ng pondo at ang pangalawa ay dahil sa saradong account. Matapos malaman na na-dishonored ang mga cheque, nagbayad ang mga petitioners ng 2 buwang hulog ng cash. Pinalitan din ang natitirang cheque ng Allied Bank ng cheque mula sa Equitable PCI Bank na pinayagan naman ng mga respondents. Gayunpaman, ang cheque para sa August 2008 ay muling na-dishonored dahil sa insufficient fund o kulang sa pondo. At ang mga petitioners ay muling nagbayad ng cash sa The New Lending. Na-dishonor din ang mga sumunod na cheque para sa 2008. Kaya naman humiling ang mga petitioner para mabigyan sila ng palugit at ma-restructured ang kanilang utang. Ang bagong promissory note nito ay ginawa noong October 16, 2008. Ang mga petitioner ay nangako na magbabayad ng principal na utang na 3,219,000 na may dagdag na interest rate na 3% hanggang sa ma-fully paid ito. Ang unang 6 na cheque na ini-issue ng mga petitioner ay either na-cleared sa bangko o kaya ay binayaran ng cash. Subalit, ang mga sumunod na 3 cheque para sa May, June at July 2009 ay na-dishonored sa bangko dahil sa wala itong pondo. Dahil sa mga pangyayaring ito, nag-file ang mga petitioner ng complaint sa Regional Trial Court para sa nullification o pagwawalang bisa ng interest rate ng kanilang utang at ilan pang reliefs na kanilang hinihiling sa Regional Trial Court. Habang dinidinig ang case sa RTC, ang mortgage property ay na-foreclosed extrajudicially at ito ay nakuha ng The New Lending bilang pinakamataas na bidder. Sa desisyon ng RTC noong May 18, 2015, ang foreclosure ng nakasanglang ari-arian ng complainant ay nagresulta sa pagiging moot o walang kasaysay sa iba pang kahilingang isinampa ng petitioner. Pinanatili ng RTC ang bisa ng 3% interest rate kada buwan. Sa pagpapasya ng RTC, ang interest rate ng utang ay dapat kalkulahin batay sa prinsipyo ng diminishing principal at ipagpatuloy ang pag-compute ng natitirang obligasyon ng petitioner gamit ang diminishing balance rate.
ayon sa RTC ay may sumobrang 1,263,651.26 sa ari-ariang naibenta sa extrajudicial foreclosure. Kung kaya ito ay dapat ibalik ng the new lending sa mga complainant matapos ibawas ang nagastos sa foreclosure proceedings. Ang naging desisyon ng RTC, inidismiss ang complaint ng Megalopolis. Subalit, dahil sa natuklasang sobrang bayad sa the new lending, inatasan ito na ibalik ang tamang halaga na 1,263,651.26 pero babawasin ang gastos sa foreclosure proceedings. Naghain ng partial reconsideration ang respondent sa RTC, subalit ito ay inideny ng korte. Nag-appeal ang both parties sa desisyon ng RTC before the Court of Appeals, kung saan ini-affirm ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC pero may modification. Sinabi ng CA na ang stipulated 3% monthly interest ay hindi excessive o hindi labis. Gayun din, ito ay hindi unconscionable. Sa modification ng judgment ng RTC ayon sa CA, iniset aside nito o inisasantabi ang pagbabalik ng respondent ng halagang mahigit 1 milyon. Ayon sa CA, dapat ay separate civil action ng collection of sum of money na excess na ibinayad ng complainant ang dapat i-file ng complainant. Dahil sa naging desisyon ng Court of Appeals, nag-file ng petition for review on certiorari based under Rule 45 ng Rules of Court ang Megalopolis. Ano ang naging desisyon ng Supreme Court? Ayon sa Supreme Court, may merito ang petisyon ng Megalopolis. Inigrant ng Supreme Court ang petition for review on certiorari ng petitioner. Ini-order ng Supreme Court na baligtarin at iisang tabi ang naging desisyon ng Court of Appeals. Idiniklara ng Supreme Court na ang 3% na buwan ng interest ay excessive and unconscionable. Kaya naman ini-impose ng Supreme Court na maging 12% per annum o 12% kada taon ang dapat interest rate sa principal obligation na utang ng Megalopolis sa the new lending. Bakit sinabi ng Supreme Court na excessive at unconscionable ang 3% monthly interest sa utang ng kaperahan? Binanggit ng Supreme Court ang kaso ng Spouses Abella versus Spouses Abella, kung saan binanggit na ang imposition ng unconscionable interest rate ay void ab initio dahil ito ay contrary sa morals at sa batas. Dagdag pa ng Supreme Court na habang ang interest rate kada taon ay itinuturing na makatarungan at makakatwiran sa maraming pagkakataon, mayroon namang mga kaso kung saan ang interest rate na hanggang 24% per annum o kada taon ay inideclare na valid, tulad sa kaso ni Ruiz versus Court of Appeals. Ayon sa Supreme Court, walang malinaw na numerical limitation sa pagiging makatarungan pagdating sa wastong interest rate. Gayunpaman, inihayag nito na ang interest rate na 36% kada taon o 3 times na mas mataas sa umiiral na legal interest rate noong panahong kinuha ang utang ay higit na mas mataas kesa sa mga naresolbang kaso ng Supreme Court. Excessive and unconscionable ang 3% interest rate sa utang na ipinataw ng the new lending sa Megalopolis. Lalo itong naging malinaw kapag isinaalang-alang na ang obligasyon ng mga petitioner na may principal na 3,219,000 ay agad na tumaas ng 2,317,680 o 72% ng principal amount noong ang interest rate ay ipinataw na. Ang naging kabuuang babayaran nila ay naging mahigit 5 milyon para sa 3.2 milyon na utang
dahil sa 3% kada buwan na interest rate. Sa kasong ito ng Megalopolis versus the New Lending, ini-announce ng Supreme Court na excessive and unconscionable ang 3% kada buwan na interest rate na pautang ng pera at ginawang 12% kada taon ang interest rate na dapat bayaran ng petitioner. Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na to. Patuloy na manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, Attorney Claribel Lucina.